Mayo, taong 1897, dito, sa madilim at masukal na kabundukan ng Maragondon, Cavite. Isang malagim na krimen ang naganap. Isang lalaki, ang duguan, binaril at tinirakan ng itak. Ang biktima, walang iba, kundi ang itinuturing na supremo ng himagsikan, si Andres Bonifacio. Sino ang pumatay sa supremo? Bakit ang taong nagtatag ng katipunan ay pinaslang ng mismong mga kasamahan niya sa revolusyon? Kasaysayan nga ba o isang planadong pagpapatumba? Ating siyasatin. Mga kapamilya, bago tayo pumunta sa mismong araw ng krimen, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Andres Bonifacio. Isang ordinaryong mamamayan mula sa Tondo, Maynila. Maagang naulila. Nagbenta ng baston at pumaypay para mabuhay. Pero sa likod ng simpleng mukhang ito, may isang revolusyonaryong utak na nagpabagsak sa bansang Espanya. Siya ang nagtatag ng KKK. Ayon sa ating nakuhang tala, hindi kriminal si Bonifacio. Siya ay isang leader. Noong taong 1892, binuo niya ang lihim na samahan. Ginamit nila ang sarili nilang dugo para lumagda. Seryosong usapan, walang bikingan. Ngunit habang lumalaki ang organisasyon, unti-unti na rin palang pumapasok ang inggit at politika. Dito na nagsimula ang lamat sa isang pagpupulong sa Cavite. Tinanggalan ng kapangyarihan ang Supremo. Hindi lang yan, nilait pa ang kanyang pagkatao ni Daniel Tirona. Ang tanong, planado nga ba ang pagpapatalsik sa kanya? Hindi natin alam na simula sa pambabastos na yan, nakatunog na ang Supremo. Idineklara niyang walang bisa ang halalan, isang hakbang na hindi nagustuhan ng kampo ng bagong hirang na Pangulo na si Emilio Aguinaldo. Dito na nag-issue ng tinatawag na warrant of arrest laban kay Bonifacio. Ang kaso, traidor daw sa bayan, katotohanan o sadyang panggigipit. Abril 27, sinilakay ng mga sundalo ni Aguinaldo ang kampo ng Supremo. Dito, nagkaroon ng barilan. Ayon sa mga saksi, binaril si Andres sa braso at sinaksak ng kutsilyo sa leeg. Ang kanyang kapatid na si Siriaco, patay. Ang asawa niyang si Gregoria de Jesus, hinalay umano ng mga umatake. Karumal-dumal. Matapos ang mabilisang paglilitis, hinatulan si Bonifacio ng parusang kamatayan. Dinala siya rito sa bundok Maragondon. Sugatan, hindi makalakad. Nakalagay lang sa isang duyan. Walang kalaban-laban, mga kapamilya. At dito, ayon sa testimonya ng bumaril na si Macapagal, tuluyan nang tinapos ang buhay ng Supremo. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natatagpuan ang totoong kalansay ni Andres Bonifacio. Ang kanyang libingan, nananatiling isang misteryo. Ang mga pumatay sa kanya, hindi nakulong, kundi naging mga opisyal pa ng gobyerno. Isang bayani, pinatay ng kapwa niya Pilipino. Ang kasong ito ay patunay na kung minsan, ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang mga dayuhang sumasakop sa atin, kundi ang mga taong nasa loob ng bansa natin. Tandaan nyo, maaari nating itago ang krimen sa loob ng 100 taon, pero ang katotohanan, kailanman ay hindi maililibing sa limot. Ako po si Aldrin TV, hanggang sa susunod na pagsiyasat dito sa YouTube.